Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Supayin niyo po sana ang kapayapaan ni Allah na hinahangad po natin sa ating pagbubukas ng ating pong YouTube channel, Waldy Carbonell Reports. Mga kaibigan, ang ating pong tatalakayin ngayon ay masyado pong maselan at kuminsan pag ating pong pinag-iisipan talaga, manghihina ang ating loob. Ngunit ika nga, sana pag magsasama-samang Pilipino kahit sa isang programa man lamang, magkakaroon po tayo ng tinig na kasinlakas, ng tinig ni Rizal, nung kanya pong ginamit ang kanyang ploma o panulat upang matapos niya ang Nolimitang Hiri at El Filibusterismo. At sana magkaroon po ng following na pareho po ng following ni Andres Bonifacio bago po siya pinaslang patraidor ng mga Kabiteño sa pangunguna ni Emilio Aguinaldo. Mga kaibigan, masyado maselan ito pong ating pag-uusapan sapagkat ito po ang aking buod ng aking pong pag-aaral at ito po ay walang halong politika. Hindi po tayo maka-Marcos, hindi tayo maka-Duterte. Ang ating po ay maka-Pilipino at laban sa China. At sapagkat kinikilala po naman natin ang talagang superpower sa buong mundo ay China, hindi po natin kilalimutan na ang kakayanan ng China ay boundless. Ibig sabihin, hindi po basta-basta yan. Kayang-kaya nilang agawin ang Pilipinas at walang makakapigil sa atin. Ang hindi nila nakita ay yung pagkakaroon ng isang Marcos. Yung Marcos na yan ay anak ng diktador at ang kanyang pakay o ang kanyang misyon sa buhay ay kung paano babawiin ang nasirang pangalan ng mga Marcoses. Ngunit sadya pong masyadong malakas ang puwersa ng China at nilalagay ko ang aking sarili na pag ako ay isa sa mga utak ng China sa pagkubkob ng Pilipinas at talaga po naman kinukubkob nila ang ating bansa, abay gagawin ko yung formula na ginawa na po nila nung araw, na ginawa ng Taiwan, ng nagkaroon ng Opium War. Ano po yung Opium War? Paggamit ng illegal na droga upang mawasak ang liderato, mawasak ang mga mekanismo ng gobyerno. At yan po ang nangyayari po sa atin at meron po isang buhong, isang tarantado, isang napaka-traidor na Pilipino na ginawang presidente ng mangmang na bansa. Opo, mangmang ang ating pong bansa sapagkat ang pinili nila maging pangulo ay isang barumbado, mamamatay tao, isang tarantadong piskal, isang bastos, walang hiya, walang kakayanan na maging mabuti ang asar. Ang pangalan po ay Rodrigo Roa Duterte. At siyang kulto na yan ng kawalangyaan, kulto ng kabastusan, kulto ng pagmumura, ay malayang minana ng mga Pilipino. Nakita ko yan sa aking pong pagsama sa mga rally na kung saan ang kabataan ay malayang nagmumura. Minumura nila yung mga senador na talaga po namang masyadong naging gahaman sa pagdarambong. Halos lahat ng senador at yung kaisa-isang senadora na hindi po sumasali sa ganyan, pinagplanuhan na rin ng China at ng Iglesia ni Cristo na sirain. Ang pangalan niya ay si Risa Hontiveros. Opo, karamihan ng mga Pilipino ay hawak at pinagagalaw ng China. At yan po ang ating pong pag-uusapan ngayon sa araw na ito. Yan po ang ating pong paninindigan at ito po ang aking pinagbabasihan ng aking pong paninindigan. Una, ang kalakasan ng China. Pangalawa, ang kawalan ng kakayanan ng Pilipinas upang ito'y labanan. Yan po nangyari kay Sara Duterte. Yan ay isa sa mga katibayan na walang laban ang gobyerno sa China. Una, mga kaibigan,
Hindi po tayo naniniwala na panay bobo yan pong ating senador. Pero halos nagkakaisa, halos lahat ng senador ay nagkakaisa sa pagwasak ng ating pong bansa. Nandiyan ang mga pagdanakaw ng mga eskudero, nandiyan ang pagmamalabis ng mga Cayetano, nandiyan ang kabustusan at katraidoran ng Iglesia ni Marcoleta, nandiyan mga kaibigan ang kabobohan, kabarumbaduhan ni Robin Padilla, nandiyan yung mga nag-a-abstain, nandiyan ang mga senador na walang paninindigan, wala po mga Ninoy Aquino, wala po mga Lorenzo Tañada. Nagkaroon po tayo itong mga ganitong klaseng Bato de la Rosa, Bongo, Villanueva, mga magnanakaw at mga traidor sa bansa. Paano po may ilalaban ang ating pong bansa para huwag masakop ng China? Wala po tayong leader na matibay. Meron pong misyon itong si Marcos. Hindi naman talaga makabayan to. Itong si Bongbong Marcos. Ang nakikita ko, siya ay nagkakaroon ng misyon na parang gusto niyang bawiin ang ningning na pinapamana sa kanya, ng kanyang apelyido, ay ang kanyang tingin, mababawi niya yan sa pamamagitan ng pagtatalaga ng mga programa na kabubuti po ng ating bansa. Kaya lang, porque malaki ang kanyang kalaban, China ang kanyang kalaban, tapos meron lang siyang 6 na taon, nakalipas na po ang 3 taon, wala siyang masasabing nagawa niya maliban lamang sa kaisa-isang pangungusap. Na yan po ang naging dahilan kung bakit kinakailangan parang gusto kong suportahan si Bongbong Marcos. Yung kanyang pagsasabi na hindi niya isusuko kahit na kwadradong sentimetro, 1 square inch of land of Philippine territory. Sa akin po, sapat na yun. Kaya lang, yun din ang pinakamasamang nasabi niya na kinagagalit ng China. At dahil dyan, ginagawa ng China lahat na magagawa upang sirain si Bongbong Marcos. Ngayon, ano po yan? Abay, napasok na po yan. Kung ako ang China, papasukin ko talaga yung bureaucracy, napasok na po yan. Yan ang akin po nakikitang dahilan kung bakit masyadong walang kalaban-laban ang mga Pilipino na nangangarap na magkaroon tayo ng pag-usad sa ating laban sa katiwalian, sa papakita ng kanilang capacity na magkakaroon ng impeachment. Ito pong laban sa Mandarambong na walang iba kundi Vice Presidente, asawa ng isang drug lord, asawa ni Carpio, mga kaibigan, at kapatid niya ay mga drug lord, tatay niya ay drug lord. Opo, tatay ni Sara Duterte, si Rodrigo Roa Duterte ay drug lord. Kung ayaw po nating buksan ang ating mga mata sa kanyang record, abay maniniwala kayo na anti-drug. Akala ninyo, ultimo si Magalong, nagkukumbinsi pa hanggang ngayon na si Duterte ay tama sa kanyang pakikibaka laban sa illegal na droga. Nandiyan si Isko Moreno, nandiyan ang maraming mga may utak sana na mga Pilipino kumakampi kay Duterte. Ang ibig sabihin niyan, hawak na ng China ang kanilang utak sapagkat lahat ng Pilipino na ayaw kay Duterte na impluwensya na ng China ang kanilang utak. Ano pa ang mga nakikita kong mga ebidensya, mga kaibigan? Maring ito hindi po nakita ng iba. Nakita ko po ito. Noong ipinakita ni Senator Pampilo Lacson sa Blue Ribbon Committee yung mga litrato ng pera, video ng pera na nandun po sa Bulacan, dun sa isang farmhouse ng isa sa mga mandarambong na negosyante dyan po sa Bulacan.
Ano po nakita ninyo? Nakita ninyo limpak-limpak na pera na kahirera. Pero hindi po ninyo nakita yung nakita ko. Yung nakita ko, mga kaibigan, sapagkat pinalaki ko dahil sa tayo po ay nag-iisip, tayo po ay nagtataka, pinalaki ko yung mga litrato at nakita kong detalye. At dito mag-iisip po kayo. Lahat ng pera na nakapatong doon sa lamesa, gusot-gusot. Ano pong ibig sabihin yan? Bilyon-bilyon yan? Yan ay hindi sa bangko nagdaan. Saan po nagdaan yan? Yan po ay nasa pribadong vault o kwarto o container van na mga pera na galing sa illegal na pinanggalingan. Ano-ano po yan? Nandiyan ang corruption, smuggling sa Bureau of Customs, nandiyan ang droga, nandiyan ang kidnapping, nandiyan ang pogo, mga kaibigan. At yung pera na yan, hindi po galing sa bangko. Gusot-gusot bawat isang bundle. Ano ibig sabihin nito? Dirty money yan. Yan po ay galing sa droga. At sino ang pinakamalaking droga, tagatulak ng droga sa Pilipinas? Kampon ni Duterte, sapagkat yung anak niyang si Pulong Duterte, ginawa ng mga Dabawenyong congressman, member po ng triad dyan, pati si Baste. At yung tatay niya, hayagan na lumalaban sa mga lumalaban kontra droga. Ang kanilang mga itinuturo, sang-ayon po sa testimonya ni Kerwin Espinosa, tinuturuan siya ni Bato de la Rosa, sabihin mo, ang nagtutulak ng droga sa Pilipinas ay si Secretary Laila de Lima. Yan po ay pinanumpaang salaysay ni Kerwin Espinosa, yung tatay niya, pinatay sa loob ng kulungan, pinapalabas na ito ay nanlaban. Baliwala na sa Pilipino. Hindi na nag-iisip ang Pilipino, kinakampihan pa rin si Duterte. Bakit? Sapagkat masyadong matibay ang nagbaback up kay Duterte. Nagbaback up kay Duterte ay China. Ngayon, si Marcos, mga kaibigan, nagpupumilit na bumawi ng pangalan ng Marcos. Andyan at tama yung kanyang pagkakatalaga kay General Torre. Nawasak yung religious and financial backing ni Duterte sa Davao. Siya ay hinuli ni General Torre. Pagkatapos ay inimplement ni General Torre ang warrant of arrest na issue ng ICC. Mga kaibigan, and the rest is history. Pag kami mabuting tao na nagsisilbi sa bansa, ito ay ayaw ng China. Kasi baka magkaroon tayo ng leader na lalaban sa China, magkakaroon tayo ng matapang at matibay na leader. Ang tingin ng China, mahina si Marcos. Ang tingin ng mga political analyst, lame duck president. Anong ibig sabihin? Wala na yan, pilay-pilay na yan ng yung president na yan. Kasi 2 taon at kalahati na lamang ang itatagal niya. Bakit may kakampi pa sa kanya? Mag-aalisa na yung mga yan. At mag-a-align sila sa inakala nilang malakas na kandidato. Mga kaibigan, ang malakas na kandidato na yan ay si Sara Duterte. Hindi dahilan sa siya ay mabuting tao, kundi sapagkat siya ang manok ng China. Bakit siyang manok ng China? Sapagkat hayagan na sinabi ni matandang Duterte na mas mabuti pa ang pag-asa ng Pilipinas para umangat ang ekonomiya, maging probinsya na lamang tayo ng China. Harapan sinabi yan. Meron ba nagalit? Wala, mga kaibigan. Bakit? Sapagkat mga Pilipino ito, alam ng Pilipino kung paano magmamahal sa kanyang sariling bansa. Casual lang parati. Hindi niya ipapaglaban yung walang katarungang pagkakatanggal kay Torre. Hindi niya pinaglalaban yan. Hindi niya ipaglalaban yung walang katarungang pagkaapi kay Laila de Lima. Harapan yan. Yung pagpatay ng mga walang kalaban-laban ng mga Pilipino, hindi pinaglalaban.
ng Pilipino. May kumakampi pa hanggang ngayon. May kumakampi pa rin kay Duterte. Anong klaseng tao? Anong klaseng tao? Anong klaseng tao? Itong tinatawag na Pilipino. Nakakadiri, nakarimarim, sapagkat ayaw manindigan para sa tama. Meron pang kumakampi hanggang ngayon. May kumakampi pa kay Rodrigo Duterte. Hanggang ngayon, may pumapalakpak pa kay Sara Duterte. Mga kaibigan, nakakadiring lahi ito. Dapat ay siguro magising po tayo. Ipakalat po ninyo itong ating pong YouTube channel na ito. Sapagkat ang tingin ko po, iisang ganitong klaseng paninindigan, tayo po ay kinukubkob ng China sapagkat nakubkob na nila Senado, ngayon nakukubkob na nila ang Kongreso, nakubkob na nila ang Supreme Court. Hindi po nila makukubkob ang Army sapagkat ang military, ang Army, matagal na pong pag-aari ng Amerika yan. Hindi nila makukubkob si Marcos sapagkat ang misyon ni Marcos ay kung paano ibabangon ang pangalan ng kanyang ama. Mga kaibigan, dalawang branch of government. Yan po yung executive, hindi po nakakayanan yan ng China hanggang ngayon sapagkat may sariling pera si Marcos. Mukhang na-release na ang konting pera niyan. At ang ating pong army, ang army hindi makukubkob ng China sapagkat pag-aari, surrogate army ng Amerika, ang Philippine Armed Forces. Nakakayaman sabihin yan. Pero itong paniniwala ng mga Pilipino na hindi makukubkob ng China ang Pilipinas sapagkat hindi papayag ang Amerika. Mali! Ang Amerika at China hindi po maglalaban para sa isang gunggong na bansa at gunggong na lahi na pareho ng Pilipino. Mga kaibigan, yan po ang ating pong paninindigan, yan ang ating pong lalabanan, dambuhalang China, at tayo po ay hindi magsasawa, sukdulan saan man mapunta ang laban na ito. Tayo po ay paninindigan. Ako po si Kawaldi Carbonell ang sasabing, iniibig ko ang Pilipinas. China, layas!